Siguradong marami ang makaka-relate dito dahil ito ay ginagawa ng lahat ng narcissist. So this content will elevate your awareness regarding dito sa narcissistic relationship or sa mga narcissist, male man yan or female. Eto, na-experience nyo ba ito? Lagi kanyang minamali. Ang daming ganitong mga messages dyan sa page at saka dito sa TikTok, no? Marami akong mga nare-receive na messages tungkol dyan. Sir, bakit ganon? Bakit lagi akong mali? Wala na akong ginawang tama. Meron pa nga akong nakausap na ang tawag niya sa sarili niya ay si Boy Sablay. Sabi ko, oh, bakit naman si Boy Sablay ang tawag mo sa sarili mo? Eh sir, lagi ako sablay eh. Lagi na akong mali. No? Ganon din sa mga babae. Lagi na silang mali. So, mababae man yan, malalaki. No? Walang pinipili yan, walang pinipiling gender yan. Basta narcissist yung partner mo, gaganunin ka. Ganun sila. Lagi nang mali ikaw, kahit tama ka. Ngayon, ang nangyayari niya, naku-question mo ngayon yung sarili mo. Iniisip mo na, ako ba ay ganun ka kahina mag-isip o ganun akong walang kwentang magplano? Kasi lahat na lang ng plano ko, lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na ito, sa relasyon na ito, sa negosyo natin, sa negosyo namin, ay mali. Pagpapalaki ng mga bata, mali din. Mali daw yon. Sa pera, mali daw yung ginagawa kong paggastos. Lahat na lang mali. Tapos siya yung tama. 'Di ba? So, na-experience nyo ba yan? Yan ay nature ng mga narcissist. Bakit nila yan ginagawa? In my own analysis, sa tagal ko nang pinag-aaralan ang mga narcissist, no? Etong narcissist na to, nung nagtuturo pa ako sa university, no, may mga libro na ako nababasa na tungkol sa mga narc, yung mga psychiatric na libro at marami akong collection ng libro na nabasa ko nitong mga nakaraang taon, lalo na nung pandemic. So, ang nakikita kong dahilan, if you will ask me bakit nila ginagawa yon, it's because of the master and servant relationship. Kasi ang mga narcissist, merong mentality na sila yung master, ikaw yung servant. Ngayon, kung ikaw ay magaling na decision maker, ikaw yung nag-iisip sa bahay ninyo, sa relationship ninyo, yung kanyang ego o yung kanyang sarili ay nate-threaten. Bakit? Kasi magaling kang mag-isip eh. So, iniisip niya na, teka lang muna, hindi na ako master, ikaw na yung nagiging master kasi ikaw na yung nagiging magaling dito sa relationship na ito. Teka muna, mamaliin kita. Oh, mali yung ginagawa mo, mali ito. So, ginagawa niya yon para ibagsak ka at itaas siya. Nakukuha niyo yung point. Yun. Kaya, ang nangyayari dito, nagsasuffer yung mental health mo, nagsasuffer yung self-esteem mo, yung feel good sa sarili mo, at yung self-confidence mo nagsasuffer din. Kaya nga, may mga times na kung saan pumapasok ka sa trabaho, hindi ka makapag-isip na maayos, you don't have the bright idea to say to your company kasi nga natatakot ka na magdesisyon kasi sa bahay pa lang binoy sablay ka na at ginirl sablay ka na niya. No, kinondisyon na niya, benign conditioning na niya na ikaw lagi kang mali. 'Di ba? Magtatanong ka muna sa akin. I'm the best. Ako yung magaling dito. Ako yung dapat nasusunod dito kasi nga mali ka lagi. Pero in fact, you are good and magaling ka kaysa sa kanya sa mga bagay-bagay. Kasi tayo mga tao, no, hindi natin pwedeng sabihin na mas magaling tayo kay ganto, mas magaling tayo kay ganyan. Walang ganon. Bakit? Kasi lahat ng tao may kagalingan, kanya-kanyang kagalingan. Halimbawa, okay, ikaw, expert ka sa technology, sa tech, no? Expert, halimbawa, ikaw sa tech. Ako naman, expert ako sa health. Sino ngayon mas magaling sa atin? Wala. Pero ang narcissist, ganun mag-isip. Kahit ikaw ay tech, magaling ka sa tech, tapos siya naman ay let's say doktor siya, ikaw ay expert dito, sa lahat ng technology around, ikaw ang the best. Pero asawa mo narcissist, doktor, kunwari. Ano sasabihin ng doktor?
no? Wala ka nang ginawang mabuti, wala ka nang ginawang matino. Ganun ang mamaliin ka, no? Kasi nga iisipin niya siya yung the best doktor ako eh, no? Bakit ako maniniwala sa iyo, no? Mali ka. Mali ka. Mali, 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 mali. Ayun, hanggang pumasok sa isip mo kahit ikaw yung pinakamagaling na tech engineer ka, magiging kang ulaga. Bakit ka magiging ulaga? Magiging kang boy sablay in the long run. Because nasa relationship ka na kung saan lagi kang minamali. And lahat ng sinasabi mo, tinatandaan niya at ginagamit against you. Ganyang katoxic ang relationship na yan. Ganyang kalupit yan. Kaya, yun. Kayo na ang bahala kung ano ang gagawin ninyo. Because, ayaw ko namang mag-spoon feeding. Gusto ko mag-isip kayo kung ano yung gagawin nyo dahil alam nyo na kung ano ang nature ng mga narcissist. Okay? So, mag-isip-isip kung paano yung gagawin sa relationship. Are you going to run like Forrest Gump? Or are you going to stay in the relationship? Kayo nang bahala. Bye for now.